Kasal, isang sumpa, hindi biyaya. Sa ilalim ng kama sa mismong gabi ng aking kasal, narinig ko ang tawa ng asawa ko, kasama ang kanyang kabit. Pirma lang niya ang kailangan natin. Pagkatapos, itatapon ko siya na parang basurang nabulok. Deklara ni Rafael. Hindi nila alam. Ang babaeng minamaliit nila, ang tunay na may-ari ng mundong kinatatayuan nila. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng isang huwad na reyna? Sino ang mananaig kapag ang pag-ibig ay naging mitya ng paghihiganti? Sa wakas, nakuha rin natin ang tangang yan. Konting tiis na lang, Livia, at magiging legal na ang lahat sa atin. Ang boses na yon ay kay Rafael, ang lalaking kapapako lang ng pangako. Sa harap ng altar, ilang oras ang nakalilipas. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila matatalas na bubog na direktang bumaon sa puso ni Winona. Sa ilalim ng malawak na kama ng kanilang bridal suite, nakadapa si Winona. Hawak ang isang maliit na asul na pelos na kahon. Nakasuot pa rin siya ng kanyang maringal na wedding gown. Ang mapuputing lace nito ay sumasayad sa malamig at maalikabok na sahig. Isang kabaligtaran sa karangyaan ng buhay na tinalikuran niya para sa lalaking ito. Plano sana niyang sorpresahin si Rafael ng isang simpleng talaarawan. Sulat ng ating pag-ibig na puno ng alaala ng kanilang 3 taon bilang ordinaryong empleyado. Ngunit nang aksidenteng mahulog ang kahon at gumulong sa ilalim ng kama, ang regalong dapat sana'y simbolo ng pagmamahal ay naging simula ng pagkawasak ng kanyang puso at kaluluwa. Naramdaman ni Winona ang bigat ng katawan ni Rafael na bumagsak sa kutsyon sa itaas niya, kasunod ang malutong na tawa ng isang babae. Si Livia, ang matalik na kaibigan ni Rafael, ang babaeng laging nandoon sa bawat family dinner na ngayon naririnig niyang humahalik sa kanyang asawa sa mismong gabi ng kanilang pulot gata. You're so mean, Rafael. Kawawa naman si Winona. Akala niya she found her Prince Charming in a simple accountant like you. Wika ni Livia na may halong pang-uuyam. Paano kung malaman niya na ang simple life na pinangarap niyo ay isang malaking setup lang para makuha ang tiwala niya? She won't find out, hon. Masyado siyang bulag sa pag-ibig. Basta makuha natin ang pirma niya sa power of attorney bukas, we can finally pay off the debts of Montenegro Group. After that, I'll find a way to get rid of her. Isang hamak na accountant lang siya. Madaling itapon. Sagot ni Rafael. Ang lamig ng kanyang tono ay tila yelong dumaloy sa likod ni Winona. Ang hangin sa ilalim ng kama ay naging masikip. Naramdaman ni Winona ang pagbabara ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay parang paglunok ng mga tinik. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa pelos na kahon ay nagsimulang manginig. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa maramdaman niya ang malagkit na likido ng sarili niyang dugo. Ngunit ang hapdi niyon ay wala pa sa kalingkingan ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ang pintuan ng silid ay bumukas at ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos na dekalidad ay umalingaw-ngaw sa silid. Alam ni Winona ang tunog na yon. Iyon ang mga hakbang ni Doña Estrella. Ang kanyang biyenan na kanina lamang ay niyakap siya at tinawag na anak. Rafael, siguraduhin mong maayos ang lahat. Ang boses ni Doña Estrella ay puno ng awtoridad at kawalan ng pakiramdam. Ang dangal ng mga Montenegro ay nakasalalay sa perang makukuha natin sa pirma ng babaeng yan. Huwag kang magpapadala. Sa awa. Utang na loob niya sa atin na tinanggap natin siya sa pamilyang ito kahit wala siyang pangalan. Don't worry, Mom. I know what to do. Gagamitin ko ang love card. Konting lambing lang pipirma yan. Mayabang na sagot ni Rafael. Sa bawat salitang binitawan nila, ang imahe ng masayang hinaharap na binuo ni Winona sa kanyang isip ay tila isang salamin na dahan-dahang nagkakalamat hanggang sa tuluyang mabasag sa libu-libong piraso. Ang lalaking minahal niya, ang pamilyang akala niya ay tatanggap sa kanya, sa kabila ng pagtatago niya ng kanyang tunay na yaman, ay mga buwaya palang
Naghihintay lang ng pagkakataong lamunin siya. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang kanilang pag-uusap. Ngunit sa pandinig ni Winona, ang katahimikang yon ay mas maingay pa sa anumang unos. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa sahig. Walang tunog, ngunit puno ng pait. Ang bawat patak ay nagsisilbing saksi sa kanyang pagkamuhi at sa pagtatapos ng kanyang pagiging marupok. Dahan-dahang idiniin ni Winona ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Ang amoy ng alikabok at ang bango ng kanyang sariling mamahaling pabango ay naghalo, isang paalala ng kanyang dalawang mundo. Ang mundong tinalikuran niya para sa pag-ibig at ang mundong kinasadlakan niya dahil sa katangahan. "Patawad, Papa!" bulong niya sa kanyang isipan. Ang kanyang boses ay tila isang multo sa loob ng kanyang sariling bungo. "Mali ako. Maling-mali ako." Isang biglang paggalaw sa itaas ng kama ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Narinig niya ang tunog ng mga sapatos ni Rafael na hinubad at bumagsak sa tabi ng kama ilang pulgada lang ang layo sa kanyang mukha. Isang kamay ang bumaba, tila may kinakapa sa ilalim ng kama. Nanigas ang buong katawan ni Winona. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib sa kanyang dibdib. Pinikit niya ang kanyang mga mata, hiniling na sana ay maglaho na lang siya sa sandaling iyon. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Habang nakadapa sa dilim, isang malamig at matalim na desisyon ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Ang Winona na pumasok sa silid na ito na puno ng pag-asa ay patay na. Ang Winona na narito ngayon ay ang tagapagmana ng Del Rosario, ang babaeng natutong magtago sa dilim upang makita ang tunay na kulay ng liwanag. Hanggang kailan ko kayang yakapin ang katahimikang ito bago ko tuluyang isuka ang lahat ng sakit na ito sa kanilang mga mukha? Ang sinag ng araw na tumatago sa bintana ng silid ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na paalala na ang gabi ng kanyang panaginip ay naging isang walang hanggang bangungot. Maagang lumabas si Winona mula sa ilalim ng kama nang masiguro niyang mahimbing na ang tulog ni Rafael. Ang kanyang katawan ay nananakit. Ang bawat kasukasuan ay tila kinalawang sa ilang oras na pananatiling hindi gumagalaw sa masikip na espasyo. Sa harap ng salamin, tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay namumula at bahagyang selyado ng tuyong luha. Ngunit sa likod ng kapagurang iyon ay may isang bagong ningas na hindi pa niya nakikita noon. Wala pang ilang minuto ay narinig niya ang marahas na pagbukas ng pinto. Hindi iyon katok, kundi isang pag-angkin sa teritoryo. Pumasok si Doña Estrella na suot ang kanyang mamahaling robe, ang mukha ay puno ng pagkukunwari at pekeng pag-aalala. "Gising ka na pala, Winona. Akala ko ay balak mong tanghaliin dahil nakuha mo na ang apelidong Montenegro." Ang boses ng kanyang biyenan ay tila matamis na lason na dahan-dahang pumapasok sa kanyang sistema. "Huwag kang tumayo lang dyan na parang estatwa. Pinaalis ko muna ang mga katulong ngayong umaga. Gusto kong ikaw ang maghanda ng almusal. Isang paraan ito para ipakita ang utang na loob mo sa amin. Alam mo naman, hindi lahat ng katulad mong hamak na accountant ay nabibigyan ng pagkakataong tumira sa palasyong ito." "Opo, Mama. Susunod na po ako," mahinahong sagot ni Winona. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng emosyon, isang pader na itinayo niya sa loob ng isang gabi. Sa loob ng malawak na kusina, ang bawat kilos ni Winona ay tila isang ritual ng pagpapakasakit. Ang usok mula sa sinangag ay humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit mas mahapdi ang bawat tawa ni Livia na naririnig niya mula sa hapagkainan sa kabilang silid. Habang nagluluto, naramdaman niya ang presensya ni Rafael sa kanyang likuran. Inaasahan niyang yayakapin siya nito, hihingi ng paumanhin sa lamig na ipinakita nito kagabi. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na pag-iwas nito. "Make it quick, Winona. Gutom na si Livia.
She's our special guest today, and she's very picky with her food. Utos ni Rafael habang nagtitimpla ng sariling kape. Hindi man lang tinitingnan ng asawa sa mga mata. Nang ilapag ni Winona ang mga pagkain sa mesa, nandoon na si Livia. Nakaupo sa pwestong dapat ay kay Winona. Ang babae ay nakasuot ng isang manipis na seda. Ang kanyang mga binti ay nakapatong sa isa't isa habang tinitingnan si Winona mula ulo hanggang paa. Thanks, Winona. Sana naman masarap to. I heard you're good with numbers. Sana pati sa pagtitimpla ng timpla ay expert ka rin. May halong pangiinsultong wika ni Livia bago humigop ng kape. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa puso ni Winona nang makita niya ang labi ni Livia sa gilid ng tasa. Ang tasang paborito niya. Ang tasang binili nila ni Rafael noong akala niya ay seryoso ito sa kanilang hinaharap. Ang pulang marka ng lipstick ay tila isang mantsa sa kanyang buong pagkatao. Tahimik niyang pinagmasdan ang dalawa. Ang palitan ng mga malalagkit na tingin ni Rafael at Livia sa ilalim ng mapanuring mata ni Doña Estrella. Walang sino man sa kanila ang nagtangkang itago ang katotohanan. Para sa kanila, si Winona ay isang kasangkapan na lamang na nakuha na nila. Kaya wala nang dahilan para magpanggap. Winona, bakit ang alat ng sarsyado? Biglang singhal ni Doña Estrella. Ibinagsak ng matanda ang kanyang kubyerto sa pinggan. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay tila isang babala sa katahimikan ng silid. Pasensya na po, Mama. Marahil ay hindi lang po ako nakatulog ng maayos, paliwanag ni Winona habang nakayuko. Hindi lang nakatulog? O sadyang wala kang galang? Alam mo, Winona, you should be grateful. Binigyan ka namin ng bubong. Binigyan ka namin ng pangalan. Ang kapal naman ng mukha mong maghain ng ganitong basura sa amin. Ang boses ni Doña Estrella ay tumataas. Ang bawat salita ay puno ng gaslighting. Pilit na ipinaparamdam kay Winona na siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Tumayo si Doña Estrella at lumapit kay Winona. Ang bawat hakbang nito ay tila pagyanig ng lupa sa pandinig ng nakayukong babae. Sa isang iglap, naramdaman ni Winona ang mabilis na paggalaw ng hangin kasunod ang isang malakas na pagtama sa kanyang kaliwang pisngi. Ang kanyang mukha ay nalingat. Ang hapdi ay agad na kumalat at nag-iwan ng pulang marka ng mga daliri ng matanda. Nanatiling nakayuko si Winona. Ang kanyang buhok ay tumakip sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng mga hiblang yon, ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo. Walang luhang lumabas. Ang bawat sakit na nararamdaman niya ngayon ay idinaragdag niya sa listahan ng mga dapat bayaran. Mama, tama na yan. Walang buhay na wika ni Rafael, ngunit hindi siya tumayo para tulungan ng asawa. Patuloy lang siya sa pagkain, tila isang palabas lang ang nakikita niya. Winona, ayusin mo ang sarili mo. After this, dumaan ka sa office. We need to talk about some documents. Don't make me wait. Umalis ang tatlo sa hapagkainan. Iniwan si Winona na mag-isang nagliligpit ng mga pinagkainan. Habang hinuhugasan niya ang mga pinggan, ang malamig na tubig ay dumadaloy sa kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Kinuha niya ang tasa na ginamit ni Livia. Sa halip na itabi, dahan-dahan niya itong binitawan sa sahig. Ang pagkakabasag ng porselana ay lumikha ng maliliit na piraso. Tila ang kanyang lumang buhay na ngayoy nagkapira-piraso na rin. Pinahid niya ang mantsa ng luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang palad. Sa bawat hapdi ng kanyang mukha, isang pangako ang mas tumitibay sa kanyang dibdib. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat sa kanya. Ngunit hindi rin siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang kanilang pagluhod sa sarili nilang dumi. Habang naglilinis, napansin ni Winona ang isang sobreng nakasuksok sa ilalim ng florera sa may hallway. Isang sobreng may tatak ng isang kilalang lending company at nakapangalan kay Rafael. Isang lihim na hindi dapat nandoon. Isang bitak sa pader ng mga Montenegro
na ngayon ay dahan-dahang nagpapakita. Sino ang tunay na may utang na loob sa ating dalawa, Rafael? Ang pamilya niyo ba sa akin? O ang kaluluwa niyo sa impyerno? Ang opisina ni Rafael ay tila isang dambana ng kayabangan. Amoy ng mamahaling tabako at pinakintab na kahoy ang sumalubong kay Winona. Nang pumasok siya roon, bit-bit ang mga kagamitan sa paglilinis. Sa paningin ng mundo, ang silid na ito ay simbolo ng tagumpay. Ngunit para kay Winona, ito ay isang yungib ng mga kasinungalingan. Habang maingat niyang pinupunasan ang mga estante ng libro, ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa alikabok, kundi sa mga bitak ng lihim na itinatago ng kanyang asawa. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer sa ilalim ng malaking lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kabigatan. Bawat paghinga ay tila isang pakikipagbuno sa takot na baka biglang bumukas ang pinto. Doon, sa ilalim ng mga makakapal na folder, natagpuan niya ang isang itim na notebook. Hindi ito isang ordinaryong ledger. Ito ang talaan ng tunay na pagkatao ni Rafael Montenegro. Habang binubuklat ang mga pahina, ang mga numero ay tila mga uod na gumagapang sa paningin ni Winona. Mga utang sa songbakal na umaabot sa milyon-milyon, mga kasunduan sa mga taong may madidilim na pagkakakilanlan, at mga ulat ng isang proyektong tinatawag na Montenegro Heights na sa katotohanan ay wala namang lupang kinatatayuan. Naintindihan niya na ang lahat, ang kanilang marangyang kasal, ang mga alahas na ipinahiram sa kanya, at ang bawat salita ng pag-ibig ni Rafael ay isa lamang malaking palabas upang pagtakpan ang isang sadsad na bangkarote. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Naisip nila na dahil isa lamang siyang simpleng accountant, magagamit nila ang kanyang kaalaman upang ayusin ang kanilang maruruming dokumento at gawing legal ang kanilang mga nakaw na yaman. Hindi nila alam na ang babaeng inaakala nilang isang tupa ay ang may-ari ng mismong kumpanyang maari silang iligtas o tuluyang ilubog sa limot. Napansin ni Winona ang isang bagay na nagpabaling sa kanyang atensyon sa ilalim ng paa ng lamesa. Ang lamesang iyon ay tila bahagyang mabuhay at upang balansihin ito, may isang bagay na nakasingit sa ilalim. Yumuko siya at dahan-dahang hinila ang bagay na iyon. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang isang maliit na frame ng larawan. Iyon ang kanilang retrato noong araw ng kanilang kasal. Ang sandali kung saan nangako sila ng katapatan sa harap ng Diyos. Ang mukha ni Winona sa larawan ay puno ng inosenteng kaligayahan, habang si Rafael ay nakangiti ng matipid. Ang larawang yon, ang sagradong alaala ng kanilang pagsasama, ay ginamit lamang ni Rafael bilang pansuporta sa isang mabuhay na lamesa. Hinawakan ni Winona ang frame. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumaan sa basag na bubog nito. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay tila muling bumukas. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya kaninang umaga. Ang pagtrato sa kanilang kasal bilang isang basurang pambalanse lamang ay ang sukdulan ng pambabastos sa kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang huling bahid ng pag-ibig na itinatago niya para kay Rafael ay tuluyan ng naging abo. Biglang narinig ni Winona ang tunog ng susi na pumapasok sa trangka ng pinto. Ang metal na nagkikiskisan ay lumikha ng isang matalim na babala sa katahimikan ng silid. Agad niyang ibinalik ang itim na notebook sa drawer at mabilis na tumayo. Hawak pa rin ang basag na retrato sa kanyang nanginginig na kamay. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at ang anino ni Rafael ay humaba sa sahig ng opisina, tila isang madilim na presensya na handang sumakop sa bawat liwanag na natitira sa silid. Anong ginagawa mo rito, Winona? Ang boses ni Rafael ay puno ng hinala. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa asawang
Tila nahuli sa isang krimen. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang banta na nagpapabilis sa tibok ng puso ni Winona. Sabi ko sa'yo, huwag kang papasok dito nang wala ang pahintulot ko. Ano ang hawak mo? Tumingin si Winona kay Rafael. Ang kanyang mga kamay ay itinago sa likuran kasama ang basag na larawan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang lubid na unti-unting humihigpit sa leeg ni Winona, habang ang sikreto ng mga Montenegro ay tila sumisigaw sa loob ng kanyang isipan, naghihintay ng tamang sandali upang sumabog at wasakin ang lahat. Naglinis lang ako, Rafael. Pasensya na kung naabala kita. Mahinahong sagot ni Winona habang dahan-dahang inilalapag ang basahan sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling parang isang kalmadong lawa. Ang basag na retrato ay ligtas na nakatago sa ilalim ng basahang hawak niya. Isang lihim na sugat na siya lang ang nakakaalam. Tinitigan siya ni Rafael ng matagal. Ang mga mata nito ay naglalakbay sa bawat galaw ni Winona, naghahanap ng anumang senyales ng pagtatraidor. Huwag mo nang uulitin ito. Ang opisina ko ay hindi para sa mga katulad mo. Lumabas ka na. Malamig na utos nito bago naupo at hinarap ang kanyang mga papeles. Sa bawat hakbang ni Winona palabas, naramdaman niya ang bigat ng mga kasinungalingan sa loob ng bahay na yon. Tila ang bawat pader ay may mga matang nagmamasid sa kanya. Kinabukasan, gumamit si Winona ng dahilan upang makalabas ng mansyon. Pupunta lang po ako sa palengke, Mama Estrella. Kulang na po ang mga sangkap sa kusina. Paalam niya sa kanyang biyanan na abala sa pag-utos sa mga hardinero. Isang matalim na tingin lang ang isinagot ng matanda. Isang hudyat na maaari na siyang umalis. Ngunit hindi sa palengke ang tungo ni Winona. Pagkalayo niya sa subdivision, sumakay siya sa isang lumang jeep at bumaba sa isang tago at maliit na karinderya sa dulo ng isang makipot na eskinita sa Quiapo. Amoy ng usok ng sasakyan at pritong isda ang bumalot sa paligid, malayo sa bango ng mansyong kanyang tinitirhan. Doon sa pinakasulok na lamesa, naghihintay ang isang lalaking may salamin at maayos na kasuotan, si Attorney Javier Santos. Sa sandaling makita niya si Winona, tumayo ang abogado. Ang kanyang mukha ay kakikitaan ng labis na pagkabahala at pait. Ma'am Winona, bakit niyo ginagawa ito sa sarili niyo? Tignan niyo ang mga kamay niyo. Puno na ng kalyo. Ang heredera ng Del Rosario ay hindi dapat nagdurusa sa dumi ng mga Montenegro. Pabulong na wika ni Javier. Ang boses ay nangangatal sa halo-halong galit at awa. Umupo si Winona at dahan-dahang hinubad ang kanyang suot na bandana. Ang sikat ng araw na pumapasok sa luma at maruming bintana ng karinderya ay tumama sa kanyang namumulang pisngi. Ang bakas ng sampal ni Doña Estrella na hindi pa rin tuluyang naglalaho. Nanigas ang panga ni Javier nang makita yon. Kumuha siya ng panyo at akmang lalapit upang haplusin ang mukha ni Winona. Ngunit dahan-dahang itinaas ni Winona ang kanyang kamay upang pigilan ng abogado. Huwag na. Attorney, matagal na itong nanigas sa lamig. Ang bawat sakit na nararamdaman ko ngayon ay nagsisilbing panggatong sa apoy na tutupok sa kanila. Ang boses ni Winona ay malalim at puno ng kapangyarihan na matagal na niyang ikinubli. Inilabas niya ang isang maliit na piraso ng papel kung saan nakasulat ang mga numerong nakuha niya mula sa itim na notebook ni Rafael. Simulan na natin ang plano. Alisin ang lahat ng panggatong sa ilalim ng kanilang kaldero. Putulin ang lahat ng daloy ng pera mula sa mga subsidiary ng Del Rosario na lihim na sumusuporta sa mga utang nila. Gusto kong maramdaman nila ang unti-unting paglamig ng kanilang mundo. Kasani? Masusunod po, ma'am. Pero paano ang kaligtasan niyo? Si Mateo ay nag-aalala na rin.
Sinusubukan siyang lapitan ni Rafael para sa isang malaking loan. Ulat ni Javier habang maingat na itinatago ang papel sa kanyang bulsa. Hayaan mo si Mateo. Sabihin mo sa kanya na sumakay sa laro ni Rafael. Gusto kong isipin nila na mayroon pa silang pag-asa bago ko tuluyang hilahin ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sagot ni Winona. Tumayo na siya. Muling ibinalot ang bandana sa kanyang ulo at bumalik sa pagiging isang hamak na asawa na walang malay. Habang pabalik si Winona sa mansyon, sumakay siya sa isang taxi upang mapabilis ang uwi. Hindi niya napansin na sa kabilang panig ng kalsada, isang pulang sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya. Sa loob niyon, nakaupo si Livia. Suot ang kanyang madilim na salamin, ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang mapanganib na ngiti habang pinapanood ang pagbaba ni Winona mula sa isang hindi pamilyar na sasakyan malapit sa subdivision. Kinuha ni Livia ang kanyang telepono at kumuha ng retrato. Saan ka ba talaga nanggaling, Winona? Ang isang simpleng accountant ay walang kaibigang may mamahaling abogado sa Quiapo. Bulong ni Livia sa hangin. Ang mga mata niya ay tila mga mata ng isang ahas na nakahanap na ng butas sa tinitirhan ng kanyang biktima. Nang makapasok si Winona sa loob ng bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila bumubulong ng isang nakaambang bagyo. Tumingin siya sa itaas ng hagdanan kung saan nakatayo si Livia. Nakatitig sa kanya nang may kakaibang kinang sa mga mata. You look tired, Winona. Sigurado ka bang sa palengke ka lang pumunta? O baka naman may iba kang transaction na mas mahalaga kaysa sa pagluluto para sa amin? Ang tanong ni Livia ay tila isang patalim na dahan-dahang idinidikit sa leeg ni Winona. Bakit, Livia? Natatakot ka bang ang mga paa ko ay nakatapak na sa lugar na hindi mo kayang abutin? Ang sagot ni Winona ay maikli ngunit may talim. Sapat na upang bahagyang mabura ang nangisi sa mga labi ni Livia. Hindi na hinintay ni Winona ang sagot ng babae. Naglakad siya padiretso sa kusina. Pasan ang bigat ng mga balikat na pilit niyang pinatitibay. Kinagabihan, ang mansyon ng mga Montenegro ay nabalot ng isang kakaibang sigasig. Si Rafael ay hindi mapakali. Pabalik-balik sa sala habang inaayos ang kanyang kurbata. Winona, ayusin mo ang suot mo. Magsuot ka ng mas disenteng damit, yung hindi mo kang manang. May darating na bisita, isang malaking isda na kailangan nating makuha ang tiwala. Utos ni Rafael. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon na pilit itinatago sa ilalim ng kanyang autoridad. Nang bumukas ang malaking pintuan ng mansyon, pumasok ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Si Mateo Reyes. Ang bawat hakbang ni Mateo sa makintab na marmol na sahig ay tila nagdadala ng hangin mula sa nakaraan ni Winona. Sa sandaling magtama ang kanilang mga mata, ang mundo ay tila huminto sa pag-inog. Nakita ni Winona ang gulat, ang sakit, at ang labis na kalituhan sa mga mata ni Mateo. Para kay Mateo, si Winona ay ang makapangyarihang tagapagmana na bigla na lang naglaho at ngayon ay nakikita niya itong nakatayo sa tabi ni Rafael. May suot na simpleng bestida at may bakas ng kapaguran sa mukha. Mateo, salamat sa pagdating. Ito ang asawa ko, si Winona. Pagpapakilala ni Rafael na may kasamang plastik ng ngiti. Winona, si Mateo Reyes ang top manager ng Reyes Investments. Siya ang susi para sa susunod nating malaking proyekto. Napilitan si Winona na yumuko ng bahagya. Isang kilos na tila pumupunit sa kanyang dangal sa harap ng taong nakakakilala sa kanyang tunay na kakayahan. Ikinagagalak ko kayong makilala, Mr. Reyes. Ang kanyang tinig ay nangangatal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng pagkakataon. Habang nagaganap ang hapunan, ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging abo sa bibig ni Winona. Nararamdaman niya ang matalas na titig ni Mateo sa kanya, isang titig na puno ng pagtatanong at pagkadismaya. Iniisip siguro ni Mateo na tinalikuran ni Winona ang kanyang korona
para lamang sa isang lalaking tulad ni Rafael. Ang katahimikan ni Winona ay binigyang kahulugan ni Mateo bilang kahinaan at ang sakit na yon ay mas matindi pa sa anumang insulto ni Doña Estrella. Alam mo, Mateo, si Winona ay napakagaling sa mga numero. Siya ang tumutulong sa akin sa mga financial reports. Pagmamalaki ni Rafael habang dahan-dahang hinahawakan ang balikat ni Winona, isang haplos na tila pag-angkin sa isang ari-arian. Kaya naman sigurado ako na ang investment na hinihingi namin ay mapupunta sa tamang kamay. Sa ilalim ng lamesa, aksidenteng nasagi ni Mateo ang kamay ni Winona nang abutin niya ang baso ng tubig. Sa isang saglit, ang balat nila ay nagtagpo. Naramdaman ni Mateo ang gaspang ng mga palad ni Winona. Ang mga palad na dati ay malalambot at tanging panulat lamang ang hawak. Ngayoy tila nasunog na sa init ng kusina at dumi ng gawaing bahay. Saglit na napatigil si Mateo. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa awa. Napilit niyang ikinukubli sa likod ng kanyang seryosong mukha. Nang matapos ang hapunan, hinila ni Rafael si Winona sa isang sulok ng hallway malayo sa pandinig ni Mateo. Winona, gamitin mo ang ganda mo. Lambingin mo si Mateo. Ipakita mo sa kanya kung gaano tayo kadesperado sa loan na ito. Huwag kang tatanga-tanga. Kailangan natin ang pera niya. Ang bulong ni Rafael ay puno ng kababuyan. Tila ibinebenta niya ang sariling asawa para sa isang pirasong ginto. Bumalik si Winona sa sala, ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga. Nakita niya si Mateo na nakatayo sa may bintana, nakatingin sa kadiliman ng gabi. Lumapit si Winona, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglapit sa sarili niyang hatol. Bakit, Winona? Ang boses ni Mateo ay mababa, puno ng pait, na tila hindi na kayang itago. Hindi siya lumingon, ngunit naramdaman ni Winona ang bigat ng kanyang presensya. Bakit mo hinayaang maging ganito ang buhay mo? Ang Winona na kilala ko ay hindi nagsisilbi ng kape sa mga taong hindi man lang kayang tingnan ang kanyang tunay na halaga. Hindi nakasagot si Winona. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara, at ang bawat salita ni Mateo ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang natitirang lakas. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang totoo, ngunit ang plano ay kailangang magpatuloy. Sapat na ba ang awa sa iyong mga mata, Mateo, upang hindi mo makita ang apoy na inihahanda ko para sa kanila? Ang bawat pag-ikot ng gulong ng maleta sa makintab na sahig ng mansyon ay tila isang mabigat na pasanin na humahatak sa katahimikan ng tahanan. Hindi ito tunog ng isang panauhin. Ito ay tunog ng isang mananakop. Sa gitna ng sala, nakatayo si Doña Estrella. Ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib habang may isang mapanuring ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, suot ang isang hapit na pulang damit at may dalang kumpiyansa na tila siya ang may-ari ng lugar ay si Livia. Winona, Hija, huwag kang magugulat. Ang boses ni Doña Estrella ay tila malapot na pulot na may halong lason. Napansin ko kasing masyado kang mabagal sa mga gawaing bahay. At dahil malayo namang kamag-anak namin si Livia, pinakiusapan ko siyang dito muna manuluyan upang tulungan ka. Tutal, parang magkapatid na rin naman kayo ni Rafael, hindi ba? Isang pait na tila apdo ang namuo sa lalamunan ni Winona. Ang salitang kamag-anak ay isang sampal sa kanyang katalinuhan, ngunit pinanatili niya ang kanyang mukha na walang kibo. Kung yan po ang gusto niyo, Mama, wala po akong magagawa. Mahinahong sagot niya, habang ang kanyang mga mata ay saglit na dumapos sa mga maleta ni Livia na tila permanenteng mananatili roon. Simula ng araw na yon, ang mansyon ay naging isang impyerno na may magagandang palamuti. Ang bawat sulok ng bahay ay tila binababoy ng presensya ni Livia. Isang gabi, pagpasok ni Winona sa kanilang silid ni Rafael, nakita niya si Livia na nakaupo sa harap ng kanyang vanity mirror.
Suot nito ang isang manipis na seda na nightgown. Ang nightgown na regalo ng kanyang yumaong ama para sa kanyang unang gabi bilang asawa, isang bagay na itinuring niyang sagrado. "Oh, Winona, sorry, ang ganda kasi nito, hindi ko napigilang isukat. Bagay ba sa akin?" Ang tanong ni Livia ay puno ng pang-uuyam habang dahan-dahang hinahaplos ang tela sa kanyang balikat. Sabi kasi ni Rafael, mas lalo raw akong nagmumukhang reyna dito kaysa sayo. Naramdaman ni Winona ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ang bango ng kanyang paboritong pabango, ang amoy ng mga rosas na tanging siya lang ang gumagamit, ay bumabalot sa silid dahil kay Livia. Tila bawat pagkatao niya ay dahan-dahang ninanakaw ng babaeng ito sa harap ng kanyang mga mata. Sa halip na sumigaw, lumapit si Winona at kumuha ng isang florera upang ayusin ang mga bulaklak. Ngunit sa ilalim ng mga dahon niyon, maingat niyang idinikit ang isang maliit at itim na kagamitan, isang digital recorder na ibinigay ni Attorney Javier. "Huwag kang mag-alala, Livia. Ang lahat ng bagay na hinihiram lang, laging may hangganan ng paggamit." Ang boses ni Winona ay malamig. Walang emosyon, tila isang babala mula sa kailaliman ng lupa. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Winona sa sarili niyang bahay. Nagluluto siya, naglilinis, at nagsisilbi sa kanila habang si Rafael at Livia ay tila nakakalimot na sa kanyang pag-iral. Ang bawat tawa nila, ang bawat malalagkit na haplos sa harap ng hapagkainan ay itinatala ni Winona sa kanyang isipan at sa kanyang recorder. Ang pagtitiis niya ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinahasa sa dilim. Isang hapon, habang ang buong mansyon ay tila tahimik, napansin ni Winona na bukas ang pinto ng silid-dasalan ng mga Montenegro, isang maliit at sagradong silid kung saan nakalagay ang mga imahe ng santo at ang mga abo ng kanilang mga ninuno. Ang silid na ito, ang pinakainiingatan ni Doña Estrella, ang simbolo ng kanilang dangal at pananampalataya. Dahan-dahang lumapit si Winona. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na alpombra. Habang papalapit siya, narinig niya ang mahihinang boses mula sa loob. Mga boses na hindi dapat naririnig sa isang lugar ng panalangin. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng marahas. Bawat tibok ay tila isang babala ng isang malagim na pagtatraidor. Sumilip si Winona sa maliit na siwang ng pinto. Ang sikat ng araw na tumatagos sa stained glass na bintana ay nagbigay ng kulay sa loob ng silid. Ngunit ang nakita niya ay hindi isang banal na tagpo. Doon, sa harap mismo ng altar, nakita niya si Rafael at Livia na magkayakap. Ang kanilang mga anino ay naghahalo sa ilalim ng paanan ng mga santo. Ang bawat haplos ni Rafael kay Livia ay tila isang pagdura sa mukha ng bawat sakramento ng kanilang kasal. Dito, sa harap ng mga santo niyo, Rafael, ang bulong ni Livia ay puno ng pagnanasa at kawalang galang. "Hindi ka ba natatakot na makita tayo ni Doña Estrella? Mas gusto ko rito, Livia. Mas masarap kapag bawal." Ang sagot ni Rafael ay may kasamang mali siya habang dahan-dahang isinasara ang pinto mula sa loob. Ngunit hindi niya napansin ang mga mata ni Winona na nakatingin sa kanila mula sa labas. Nanatiling nakatayo si Winona sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang huling bahid ng paggalang na natitira sa kanya para sa pamilyang ito ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang matinding puot na mas malakas pa sa anumang unos. Ang silid na dapat ay takbuhan ng mga kaluluwa ay naging saksi sa kanilang pinakamaruming gawain. Gaano pa karaming dumi ang kaya ninyong isaboy sa harap ng altar bago kayo tuluyang lamunin ng apoy ng sarili ninyong kasalanan? Ang amoy ng gamot at ang matapang na halimuyak ng linimento ay bumabalot sa silid ni Doña Estrella. Tila isang makapal na kumot na sumasakal sa bawat hininga. Sa gitna ng malaking kama,
nakahiga ang matanda. Ang kanyang muka ay maputla at ang isang bahagi ng kanyang labi ay bahagyang nakalaylay. Isang perpektong larawan ng isang taong dumanas ng matinding stroke. Ang bawat paghinga niya ay tila isang hirap na pakikipagbuno sa hangin, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na inaabot ang kawalan. Winona, ang kumpanya, ang dangal natin. Ang boses ni Doña Estrella ay tila isang gasgas na plaka, mahina at putol-putol, sapat na upang durugin ang puso ng sino mang hindi nakakaalam ng kanyang tunay na kulay. Sa paanan ng kama, lumuhod si Rafael. Ang kanyang mga mata ay mamasa-masa, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang tindig ay puno ng isang anak na nawawalan na ng pag-asa. Hinawakan niya ang mga kamay ni Winona. Ang kanyang mga palad ay malamig at pawisan. Winona, please, I'm begging you. Hindi na makayanan ni Mama ang stress mula sa mga bangko. Sisingilin na nila ang lahat ng ari-arian ng mga Montenegro. Ikaw lang ang may malinis na records. Ikaw lang ang pwedeng humawak ng power of attorney para mailipat ang mga assets at maisalba ang pamilya. Tumingin si Winona sa kanyang asawa. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang dulas ng ahas sa damuhan. Alam ni Winona na ang lahat ng ito ay isang masusing binuong dula. Isang bitag upang makuha ang huling kontrol sa kanyang buhay at sa kanyang lihim na yaman. Ngunit sa halip na tumalikod, dahan-dahang lumapit si Winona sa tabi ng kanyang biyenan. "Huwag po kayong mag-alala, Mama," bulong ni Winona. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na ihip ng hangin, puno ng huwad na pag-aalala. Kinuha niya ang suklay sa lamesa at dahan-dahang hinaploos ang maputing buhok ni Doña Estrella. Ang bawat hagod ay tila isang ritual ng pagpapakitang tao. "Nandito po ako. Hindi ko kayo pababayaan." Yumuko si Winona at inilapit ang kanyang labi sa tainga ng matanda. Isang kilos na tila pagpapakita ng labis na pagmamahal. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim at malamig. "Mama, huwag kayong matakot. Ibibigay ko sa inyo ang lahat ng nararapat sa inyo, bawat sentimo, bawat luha, at bawat sakit. Ibabalik ko sa inyo ng siksik at liglig." Ang kanyang bulong ay tila isang sumpa na tanging sila lamang dalawa ang nakakarinig. Isang panandaliang takot ang gumuhit sa mga mata ni Doña Estrella, ngunit mabilis itong napalitan ng pag-arte ng panghihina. Inabot ni Rafael ang isang makapal na folder at isang mamahaling panulat. Ang tunay na layunin ng dulang ito ay narito na sa kanyang mga kamay. "Pirmahan mo na ito, Winona. Para kay Mama. Para sa kinabukasan nating dalawa." Kinuha ni Winona ang panulat. Naramdaman niya ang bigat nito, tila isang sandata na nakaturo sa kanyang sariling lalamunan. Ngunit sa ilalim ng kanyang malapad na bestida, ang kanyang daliri ay dahan-dahang humawak sa isa pang folder, ang folder na inihanda niya kasama si Attorney Javier. Sa isang mabilis at maingat na kilos, habang nagpapanggap na pinupunasan ang kanyang mga mata, ipinalit niya ang mga dokumento. Ang pinirmahan niya ay hindi ang paglilipat ng assets, kundi isang kasunduan na lalong magbabaon sa mga Montenegro sa kanilang sariling mga utang. Ang dulo ng panulat ay humalik sa papel, lumikha ng isang matalim at mabilis na tunog ng pagkaskas na tila isang huling hudyat ng kamatayan para sa dangal ng mga Montenegro. Pagkatapos niyang lumagda, ibinigay niya ang folder kay Rafael na may kasamang isang matamis at mapait na ngiti. Sa sandaling mahawakan ni Rafael ang folder, ang desperasyon sa kanyang muka ay biglang naglaho. Tumayo siya ng tuwid, inayos ang kanyang kurbata, at ang mga luha sa kanyang mga mata ay tila natuyo sa isang iglap. Ang lamig ng kanyang tingin ay bumalik. Mas matindi pa sa dati. Hindi niya man lang tinulungang tumayo si Winona mula sa pagkakaluhod. "Good. Ngayong nakuha ko na ang kailangan ko,
Pwede ka nang lumabas, Winona. May mga kailangang ayusin kaming mga Montenegro. Huwag kang gagawa ng ingay sa labas. Baka makaabala ka sa pahinga ni Mama. Ang boses ni Rafael ay tila isang pintuan na biglang isinara sa mukha ni Winona. Ang pagbabago ng kanyang tono ay tila isang malakas na sampal na nagpapatunay na ang lahat ng lambing at pagsusumamo kanina ay pawang mga kasinungalingan lamang. Lumabas si Winona ng silid, ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila isang marcha patungo sa kanyang sariling tagumpay. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono, isang mensahe mula sa kanyang tamtutu. Isang retrato ni Livia na pumasok sa isang klinika para sa mga buntis, suot ang isang malaking salamin at bandana upang magtago. Kung ang batang yan ay bunga ng inyong pagtataksil, Rafael, asahan mong ang duyan nito ay magiging simula ng inyong tuluyang pagbagsak. Tapos na ang oras ng inyong pagpapakasasa sa aking mga luha. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupang inyong kinatatayuan. Ang bulong na ito ni Winona sa hangin ay tila isang sumpa. Habang naglalakad siya palabas ng ospital, iniwan niya ang silid ni Doña Estrella na puno ng masangsang na amoy ng kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya sa hallway, dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang suot na lumang bandana at ang abong cardigan na tila naging simbolo ng kanyang pagpapakababa. Ang kanyang likod ay tumuwid, ang kanyang baba ay tumaas, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa talas, na tanging ang isang tunay na Del Rosario lamang ang nagtataglay. Sa labas ng ospital, isang itim at makintab na sedan ang naghihintay. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng isang reyna sa kanyang kaharian. Sumakay si Winona at sa loob ay naghihintay si Mateo Reyes. Ang lalaki ay mukhang hindi nakatulog. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi habang nakatingin sa babaeng akala niya ay nawala na sa landas. Winona, o dapat ko bang tawaging Ma'am Winona? Ang boses ni Mateo ay mababa. Tila may nakabarang buhangin sa kanyang lalamunan. Patawarin mo ako. Nabulag ako ng galit, kaya hindi ko nakita ang sakripisyong ginagawa mo. Akala ko ay tinalikuran mo na ang lahat para sa isang lalaking hindi man lang kayang pantayan ang iyong anino. Tumingin si Winona sa labas ng bintana habang dahan-dahang hinuhubad ang kanyang simpleng singsing na pilak, ang pekeng simbolo ng pangako ni Rafael. Huwag kang humingi ng tawad, Mateo. Ang pagkakamali mo ay patunay lamang na naging epektibo ang aking pagbabalat kayo. Ngunit ang oras ng pagtatago ay tapos na. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ang pangalan ng aking ama. Dinala siya ni Mateo sa pinakamataas na palapag ng Del Rosario Realty Building. Ang bawat empleyadong nadadaanan nila ay tumitigil at yumuyuko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat at paggalang. Pagpasok sa malawak na opisina, ang amoy ng sariwang mga bulaklak at mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya, malayo sa amoy ng sinangag at panis na mantika sa kusina ng mga Montenegro. Lumapit si Winona sa malaking salamin na bintana kung saan tanaw ang buong Metro Manila. Sa ibaba, ang mga sasakyan ay tila maliliit na langgam at ang mga gusali ay tila mga laruan. Mateo, ihanda mo ang lahat para sa press conference bukas. Gusto kong ang bawat istasyon ng telebisyon, bawat pahayagan at bawat blogger ay nandoon. Huwag mong sabihin sa kanila kung sino ang magpapakita. Hayaan nating isipin ni Rafael na ito ang kanyang sandali ng kaluwalhatian. Nakahanda na ang lahat, Winona. Ang mga dokumentong pinirmahan mo kanina ay kasalukuyan ng ginagamit ni Attorney Javier upang i-freeze ang lahat ng backup accounts ng mga Montenegro. Bukas, sa harap ng buong mundo, ang kanilang mga utang ay sasabog sa kanilang sariling mga mukha. Ulat ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng bagong determinasyon.
Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Lumapit si Mateo at tumayo sa likuran ni Winona, ngunit nanatili siyang may kaukulang distansya bilang tanda ng paggalang. Pagkatapos nito, ano na ang balak mo? Handa ka na bang bumalik sa luklukan mo? Humarap si Winona kay Mateo. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay ng isang ginintuang liwanag na tila isang korona. Ang luklukan ay hindi mahalaga, Mateo. Ang mahalaga ay ang dangal na ninakaw nila. Gusto kong makita ang mukha ni Rafael kapag nalaman niyang ang kakaunting na minalit niya ang siyang wumasak sa kanyang imperyo. Biglang tumunog ang telepono ni Winona na nasa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Rafael ay kumikislap sa screen. Huminga ng malalim si Winona bago ito sinagot. Winona, nasaan ka bang babae ka? Bakit wala ka sa bahay? Kailangan mong ayusin ang isusuot ko para sa press conference bukas. Ang sigaw ni Rafael ay puno ng kabastusan at pagmamayabang. Huwag kang magtatangkang magpakita roon, ha? Hindi ka bagay sa mga mararangyang tao na pupunta. Manatili ka na lang sa kusina at maghanda ng celebratory dinner para sa amin ni Livia. Do you understand? Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona habang pinapakinggan ang tinig ng asawang akala ay kontrolado pa rin ang lahat. Ang kanyang puso ay hindi na kumakabog sa takot, kundi sa isang matinding kagalakan ng isang mangangaso na nakitang pumasok na ang biktima sa bitag. Opo, Rafael, huwag kang mag-alala. Magkikita tayo sa lugar na nararapat sa iyo. Ang sagot ni Winona ay tila isang mahiyaing bulong, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang refleksyon ng isang babaeng handa ng maningil. Magiging masaya ang gabing ito, Rafael, dahil ito na ang huling gabi na makakatulog ka ng mahimbing sa ilalim ng bubong na hindi mo naman pag-aari. Ang gabi ay balot ng isang nakabibinging katahimikan, tila ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga bago ang pagdating ng isang malakas na unos. Bumalik si Winona sa mansyon ng mga Montenegro, hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang anino na nagnanais lamang bawiin ang huling piraso ng kanyang nadurog na puso. Ang bawat yabag niya sa madilim na pasilyo ay tila isang paglalakad sa isang libingan ng mga alaala. Pagdating niya sa harap ng kanilang silid ni Rafael, narinig niya ang malulutong na tawa mula sa loob. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, sapat na upang makita ang isang eksenang nagpakulo sa kanyang dugo. Doon, sa ibabaw ng kanilang kama, nakaupo si Livia at Doña Estrella. Nakabukas ang kanyang lumang jewelry box, ang kahon na naglalaman ng mga huling alaala mula sa kanyang yumaong ina. Naku, Mama Estrella, tignan mo itong kwintas. Mukhang luma at mumurahin, parang ang may-ari lang. Pang-uuyam ni Livia habang iwinawagayway ang isang manipis na gintong kwintas na may pendant na krus. How can she wear something this cheap? It's so embarrassing for the Montenegro name. Hayaan mo na, Livia. Bukas, matapos ang press conference, bibilhan kita ng mas maganda gamit ang perang makukuha natin sa pirma ng tangang yan. Sagot ni Doña Estrella habang isinusukat ang isang singsing na perlas na pagmamay-ari ni Winona. Ang mga basura ay dapat lang na itapon at ang mga tunay na hiyas ay mapupunta sa mga taong marunong magdala. Hindi na nakapagpigil si Winona. Pumasok siya sa silid. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hanging pumasok sa mainit na silid. Agad na napatigil ang dalawa at ang gulat sa kanilang mga mukha ay mabilis na napalitan ng pagmamayabang. Anong ginagawa mo rito, Winona? Hindi ba't sinabi ni Rafael na manatili ka sa kusina? Singhal ni Doña Estrella habang padabog na ibinabalik ang singsing sa kahon. Kukunin ko lang ang sa akin, Mama. Ang mga bagay na hindi nyo kailanman kayang bilhin ng pera. Ang boses ni Winona ay mahinahon, ngunit ang talim nito ay tila isang patalim na dumaan sa balat. Lumapit siya sa bedside table
at kinuha ang maliit na asul na pelos na kahon. Ang kahon na naglalaman ng kanilang sulat ng ating pag-ibig. At ano naman yan? Isang scrapbook ng kahirapan yun ni Rafael? Tumayo si Livia at humarang sa daan ni Winona. You're so pathetic, Winona. Akala mo ba talaga minahal ka niya? He was just acting, honey. And he deserves an Oscar for pretending to love someone as boring as you. Tinitigan ni Winona si Livia ng diretso sa mga mata. Isang matagal at mapanuring tingin na nagpabago sa aura ng silid. Ang pag-arte ay may katapusan, Livia, at bukas, ang tabing ay tuluyan ng magsasara. Sa sobrang pait ng narinig, biglang itinaas ni Doña Estrella ang kanyang kamay at mabilis na humampas ang kanyang palad sa pisngi ni Winona. Ang tunog ng sampal ay tila isang pagputok ng baril sa katahimikan ng gabi. Ang mukha ni Winona ay nalingat at ang hapdi ay agad na gumuhit sa kanyang balat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi humawak si Winona sa kanyang pisngi. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang hinarap ang matanda. Ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Walang galit, walang sakit. Tanging isang malalim na kawalan na nagpangatog sa tuhod ni Doña Estrella sa loob ng isang sandali. Iyan na ba ang huling lakas mo, Mama? Dahil bukas, kailangan mo ng higit pa riyan para hindi ka bumagsak sa lupa. Bulong ni Winona. Bago lumabas, napansin ni Winona sa gilid ng basurahan ang isang maliit na bagay na kumikislap. Yumuko siya at pinulot ito. Iyon ang sinsin ko o ang singsing na gawa sa tuyong damo na ibinigay sa kanya ni Rafael noong nanliligaw pa ito. Iyon ang pangakong pinanghawakan niya ng 3 taon. Sa harap ni Livia at Estrella, dahan-dahan niyang piga ang singsing sa kanyang palad hanggang sa madurog ito at hinayaan niyang malaglag ang mga piraso nito sa sahig, tila mga dumi na hindi na dapat pang pulutin. Naglakad siya patungo sa silid ni Rafael at iniwan ang isang maikling liham sa ibabaw ng kanyang unan. Isang pirasong papel na naglalaman lamang ng 7 salita. Magkita tayo sa paraisong binuo mo, Rafael. Pagbaba niya ng hagdanan, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya. Ang hangin sa labas ng mansyon ay malamig, ngunit para kay Winona, ito ang pinakamasarap na hanging nalanghap niya sa loob ng mahabang panahon. Ang anino ng mansyong Montenegro sa kanyang likuran ay tila isang higanteng unti-unting gumuguho sa dilim. Bukas, Rafael, hindi lang ang araw ang sisikat. Sisikat din ang katotohanang matagal mong ibinaon sa ilalim ng iyong mga kasinungalingan. Ang bawat sulok ng marangyang Grand Ballroom ng Manila Heritage Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Amoy ng sariwang lila at mamahaling alak ang humahalimuyak sa hangin, kasabay ng mahinang himig ng mga biolin na nagbibigay ng isang mapanlinlang na katahimikan. Ito ang gabi ng Montenegro Heights, ang proyektong inaakala ni Rafael na magliligtas sa kanyang pamilya mula sa kumunoy ng utang. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Rafael Montenegro. Suot niya ang isang tailored na itim na tuxedo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang nangiti ay puno ng kumpiyansang tila siya ang nagmamay-ari ng buong mundo. Sa kanyang tabi, si Doña Estrella ay tila isang reyna sa kanyang suot na kulay gintong gown, nakasabit sa kanyang leeg. Ang mga perlas na ninakaw niya mula sa jewelry box ni Winona kagabi, ang mga hiyas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng kamera na tila kidlat sa gitna ng kadiliman. Ladies and gentlemen, today is not just about the building, it's about the Montenegro legacy. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan, puno ng yabang at pretensyon. Many doubted us, but with the support of my family and my brilliant wife, we have secured the future of this industry. This project will be the gold standard of luxury. Mula sa gilid ng entablado, nakatayo si Livia. Suot ang isang hapit na asul, na damit na tila ipinapakita ang bawat kurba ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang nakatingin kay Rafael.
Tila binibilang na niya ang bawat sentimong makukuha nila sa panlolokong ito. Ang bawat palakpakan ng mga tao ay tila musika sa kanilang mga tainga. Isang pagkilala sa isang tagumpay na binuo sa ibabaw ng mga luha ng isang inosenteng babae. "Excuse me, Mr. Montenegro." Isang mamamahayag ang tumayo, hawak ang kanyang recorder. "Is it true that the Del Rosario Group is secretly backing this project? There are rumors that your wife is connected to them." Tumawa ng bahagya si Rafael, isang tawang puno ng pang-uuyam. "My wife? Winona is a simple accountant. She's hardworking." "Yes, but she's just here to support my vision. The Del Rosario Group is a titan, and while we welcome their interest, this is purely a Montenegro triumph." Sa gitna ng kanyang pagsasalita, biglang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom. Ang tunog ng mabibigat na kahoy na tumama sa pader ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Ang lahat ng tao ay lumingon. Ang ingay ng mga bulungan ay biglang napalitan ng isang matinding katahimikan. Isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng barong at may seryosong mukha ang pumasok, na pinangungunahan ni Attorney Javier Santos at Mateo Reyes. Ngunit hindi sila ang sentro ng atensyon. Sa gitna nila, isang babae ang naglalakad nang may dahan-dahan ngunit may awtoridad na tila bawat hakbang niya ay yumanig sa pundasyon ng hotel. Suot niya ang isang matingkad na pulang terno na tila gawa sa pinakamahusay na sutla. Ang kanyang buhok ay nakaistilong nakapusod na nagpapakita ng kanyang matatalas at magagandang anggulo ng mukha. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng madilim na salamin, ngunit ang kanyang tindig ay sapat na upang malaman ng lahat na siya ang tunay na may-ari ng silid na yon. "Winona?" Ang bulong ni Rafael ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kumpiyansa ay tila isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang hawak niyang baso ng champagne ay bahagyang nayanig. Ang likido sa loob nito ay tila sumasalamin sa takot na nagsisimulang gumapang sa kanyang sistema. Huminto si Winona sa paanan ng entablado. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang suot na salamin. Ang kanyang mga mata, ang mga matang dati ay puno ng pagmamahal at pagsusumamo, ay ngayon ay tila dalawang talim ng espada na direktang nakatusok sa puso ni Rafael. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi para sa isang asawa, kundi para sa isang biktima. "Ipagpaumanhin mo ang aking pagkaantala, Rafael." Ang boses ni Winona ay malinaw at buo. Bawat salita ay tila isang kumpas na nagpatahimik sa buong mundo. "Gusto ko lang siguraduhin na bago mo tuluyang angkinin ang tagumpay na ito, ay alam ng lahat kung sino ba talaga ang nagbigay sa iyo ng karapatang tumayo sa entabladong yan." Umakyat si Winona sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong sa kahoy ay tila isang countdown para sa pagbagsak ng mga Montenegro. Tumingin siya kay Doña Estrella na ngayoy maputla na tila isang bangkay, at pagkatapos ay kay Livia na hindi na malaman kung saan titingin. Tentoy la Winona del Rosario, hinarap niya ang mga mamamahayag at ang lahat ng mga panauhin. At ang Montenegro Heights na ipinagmamalaki ng lalaking ito, iyon ay isang ilusyong binuo sa ibabaw ng mga nakaw na pirma at mga huwad na pangako. Ang buong ballroom ay muling binalot ng ingay, hindi ng palakpakan, kundi ng kaguluhan at pagtataka. Ang mga ilaw ng kamera ay nagsimulang magningning ng mas mabilis, tila mga kidlat na sumasaksi sa paghuhubad ng maskara ng mga Montenegro sa harap ng buong mundo. "Winona, ano bang kalokohan ito? Humingi ka na ng tawad sa mga panauhin at umalis ka na bago ko pa malimutan na asawa kita." Ang sigaw ni Rafael ay puno ng panginginig. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na pilit na humahawak sa huling bahagi ng kanyang dangal. Ang kanyang mukha ay nagpalit-palit ng kulay
mula sa pamumutla patungo sa isang madilim na pula ng kahihiyan at galit. Hindi natinag si Winona. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang tuyong dahon lamang na pinalipad ng hangin. Tumingin siya kay Attorney Javier na nasa gilid at sa isang bahagyang kumpas ng kanyang ulo, ang malaking digital screen sa likuran ng entablado. Ang screen na kanina lamang ay nagpapakita ng mga magagandang guhit ng Montenegro Heights ay biglang nagdilim. Ang mga bulungan sa loob ng ballroom ay tila naging isang mabigat na ulap ng tensyon. Sa isang iglap, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi ito boses ng isang announcer, kundi ang boses ni Rafael. Malamig, mayabang, at puno ng lason. Iyon ang recording mula sa gabi ng kanilang kasal. Ang mga salitang binitawan niya habang si Winona ay nakadapa at umiiyak sa ilalim ng kama. Pirma lang niya ang kailangan natin. Pagkatapos, itatapon ko siya na parang basurang nabulok. Ang bawat tao sa ballroom ay tila naging estatwa. Ang katahimikan ay naging napakabigat na tila. Ang bawat hininga ay naririnig. Nakita ni Winona ang dahan-dahang pagbagsak ng balikat ni Rafael. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nulas at bumagsak sa alpombra. Ang likido ay kumalat na tila isang mantsa ng dugo sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang boses ni Livia na tumatawa at ang mga utos ni Doña Estrella tungkol sa pagkuha ng pera ni Winona ay sumunod na narinig, malinaw at walang bahid ng duda. Iyan ba ang dangal na ipinagmamalaki niyo, Mama? Tanong ni Winona habang nakatingin kay Doña Estrella. Ang matanda ay nakahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang ang mga perlas sa kanyang leeg ay tila nagiging mga tanikala na sumasakal sa kanya. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na maikubli at ang kanyang labi ay dahan-dahang nangungulubot sa isang hindi mabigkas na pagsusumamo. Hindi pa doon nagtapos ang lahat. Ipinakita ni Attorney Javier sa screen ang mga dokumentong pinirmahan ni Winona sa ospital. Ang mga ulat ng audit ay malinaw na nagpapakita na ang mga Montenegro ay hindi lamang bangkarote, kundi may mga kasong pandaraya at money laundering na matagal nang iniimbestigahan. Ang Montenegro Heights ay isang hungkag na pangako, isang gusaling binuo sa hangin gamit ang mga nakaw na pirma. The wedding night was my death, Rafael. Ang boses ni Winona ay mababa, ngunit umaabot sa bawat sulok ng silid, tila isang hatol mula sa langit. But today is your funeral. Ang bawat sentimo na inakala mong nakuha mo sa akin ay ang siyang magiging pako sa iyong kabaong. Ang dokumentong pinirmahan ko ay hindi paglilipat ng ari-arian, kundi ang pag-amin sa lahat ng inyong mga utang at panloloko sa gobyerno. Sa gitna ng kaguluhan, ang malalaking pintuan ng ballroom ay muling bumukas. Ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng kapulisan ay pumasok ng may mabilis at seryosong mga hakbang. Ang tunog ng kanilang mga sapatos sa sahig ay tila isang martsa ng katarungan. Lumapit sila kay Rafael at ang malamig na bakal ng posas ay humalik sa kanyang mga pulso. Isang tunog na tila huling hudyat ng kanyang pagbagsak. Rafael Montenegro, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and falsification of public documents. Ang deklara ng opisyal ay tila isang kidlat na tumapos sa lahat ng ingay. Napaluhod si Rafael sa harap ni Winona. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha ng pagsisisi na huli na ang lahat. Winona, please, asawa mo ako. Huwag mong gawin ito. Ang kanyang pagmamakaawa ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng isang bagyo. Lumapit si Winona at tumayo sa harap ng nakaluhod na asawa. Dahan-dahan niyang hinawakan ang baba ni Rafael upang pilitin itong tumingin sa kanyang mga mata. Sa loob ng mga mata ni Winona, wala nang bakas ng galit, tanging ang isang malalim at malamig na kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang laban.
Hindi kita asawa, Rafael. Ikaw ay isa lamang pagkakamali na itinama ko na ngayong gabi. Mahinahong wika ni Winona bago siya tumayo ng tuwid at tinalikuran ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Habang hinihila ng mga pulis si Rafael palabas, nakita ni Winona si Doña Estrella na dahan-dahang bumabagsak sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pait, habang ang mga mamamahayag ay nag-uunahang kumuha ng retrato ng kanyang pagkapahiya. Si Livia naman ay pilit na nagtatago sa mga tao. Ngunit ang kanyang mukha ay nakunan na ng bawat kamera sa silid. Ang kanyang kinabukasan ay tuluyan ng nadurog kasabay ng kanyang mga ambisyon. Naglakad si Winona pababa ng entablado. Ang bawat tao ay nagbigay ng daan. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga at takot. Pagdating niya sa pinto, huminto siya at hinarap ang buong ballroom sa huling pagkakataon. Ang sikat ng mga ilaw ay tumama sa kanyang pulang terno, nagbibigay sa kanya ng isang aura ng tagumpay na hindi na kailanman mabubura. Sa labas ng hotel, ang malamig na hangin ng gabi ay humalik sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, ang kanyang dibdib ay tila gumaan mula sa isang pasaning dinala niya ng napakahabang panahon. Ang bawat luha na pumatak sa ilalim ng kama ay tila naging mga perlas ng karunungan na ngayoy kanyang suot ng may dangal. Saksi ang langit sa bawat patak ng aking luha, at ngayon, saksi ang buong mundo sa aking muling pagbangon. Ang malaking bakal na pinto ng mansyon ng mga Montenegro ay tila isang dambuhalang bibig na tuluyan ng itinikom. Ang dating makintab na gintong plaka na may ukit ng kanilang apelido ay ngayoy natatakpan na ng mahabang dilaw na tape ng korte. Isang babala na ang bawat sulok ng marangyang tahanang ito ay hindi na pag-aari ng mga taong nagpahalaga lamang sa salapi. Ang katahimikan sa paligid ay nakabibingi, malayo sa mga tawanan at tunog ng mga basong nagkikiskisan sa mga nagdaang handaan. Sa isang masikip at mainit na ward ng isang pampublikong ospital, nakahiga si Doña Estrella. Wala na ang malambot na kutsyon at ang aircon na nagbibigay ng ginhawa sa kanyang balat. Ang amoy ng disinfectant at ang ingay ng mga electric fan na pilit humahabol sa init ng panahon ang kanyang kasama. Ang bayad sa kanyang kwarto ay hindi na mabayaran dahil ang lahat ng kanyang accounts ay naka-freeze na. Nakatingin siya sa kisameng may mga mantsa ng lumang tulo ng ulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa. Ang dangal na kanyang ipinaglaban ay naging isang madilim na anino na ngayoy sumasakal sa kanya. Nasaan ang prutas ko? Nasaan ang mga katulong ko? Ang mahinang ungol ni Doña Estrella sa isang nurse na nagmamadaling dumaan. Pasensya na po, Lola. Marami kaming pasyente at wala pong nag-iwan ng pambili ng pagkain nyo. Sagot ng nurse nang hindi man lang tumitingin sa matanda. Ang dating reyna ng lipunan ay naging isa na lamang numero sa listahan ng mga mahihirap na pasyente, isang katotohanang mas masakit pa sa anumang karamdaman. Samantala, sa Ninoy Aquino International Airport, mabilis ang lakad ni Livia habang hila ang isang mamahaling maleta. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang relo. Ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa kanyang kaligtasan. Sa loob ng kanyang bag ay ang mga hiyas na kinuha niya mula sa vault ng mga Montenegro bago pa man dumating ang mga awtoridad. Inasahan niyang makikita roon ang lalaking nangako sa kanya ng bagong buhay sa ibang bansa, ang lalaking kasama niya sa klinika noong nakaraang linggo. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang dalawang lalaking nakauniporme ng pulis. Livia Cruz, isama niyo siya, ang deklara ng opisyal habang hinahawakan ang kanyang braso. Sandali! May naghihintay sa akin. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang sigaw ni Livia ay umalingaw-ngaw sa departure area, ngunit wala nang lumingon. Ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ay matagal na palang nakaalis. Dala ang lahat ng perang ninakaw nito sa kanya. Ang mga hiyas sa loob ng kanyang bag
Nang suriin ng mga pulis, ay napatunayang pawang mga replika lamang, mga pekeng bato para sa isang pekeng pangarap. Bumalik si Winona sa harap ng mansyon, ngunit hindi siya pumasok. Nakatayo lang siya sa labas ng gate, pinapanood ang mga manggagawa na dahan-dahang tinatanggal ang mga titik ng pangalang Montenegro mula sa pader. Ang bawat bakal na titik na bumabagsak sa lupa ay tila isang pasaning unti-unting nawawala sa kanyang balikat. Lumapit sa kanya ang mga dating katulong ng mansyon, ang mga taong naging saksi sa kanyang paghihirap sa kusina at sa mga sampal na natanggap niya. Binuksan ni Winona ang likuran ng kanyang sasakyan at inilabas ang mga kahon ng mga mamahaling damit at kagamitan na hindi na kailanman magagamit ni Doña Estrella. Para sa inyo ito. Ipamahagi niyo sa mga pamilya niyo. Ang boses ni Winona ay malumanay, puno ng isang uri ng kaginhawaan na hindi nakukuha sa kayamanan. Ang bawat pagod niyo sa bahay na ito ay dapat lang na masuklian ng maayos. Salamat po, Ma'am Winona. Kayo lang po ang may mabuting puso sa pamilyang ito. Wika ng isang matandang katulong habang nangingilid ang luha sa mga mata. Tumalikod na si Winona, ngunit bago siya makasakay sa sasakyan, iniabot sa kanya ni Attorney Javier ang isang gusot na piraso ng papel. Galing po ito sa loob ng kulungan, ma'am. Pinapaabot ni Rafael. Binuksan ni Winona ang papel. Ang sulat kamay ni Rafael ay nanginginig. Hindi na ang matapang at kumpiyansang panulat na nakikita niya noon sa mga kontrata. Datang, Winona. Ngunit tandaan mo, kinuha mo ang lahat sa akin. Asahan mong hindi ka rin makakahanap ng tunay na kaligayahan sa piling ng iba. Iyon ang huling sumpa ko sa'yo. Tinupi ni Winona ang papel at hinayaan itong liparin ng hangin patungo sa kanal sa gilid ng kalsada. Ang bawat salita ng puot ni Rafael ay tila isang tuyong dahon na wala ng saysay sa kanyang bagong buhay. Tumingin siya sa kalangitan kung saan ang mga ulap ay dahan-dahang naghihiwalay upang bigyang daan ang sikat ng hapon. Ang bawat utang ay may kabayaran, Rafael, at ang kabayaran niyo ay ang makitang masaya ako habang kayo ay nalulunod sa sarili ninyong dilim. Ang simoy ng hangin sa loob ng himlayan ay may dalang amoy ng basang lupa at sariwang damo, isang katahimikang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng nagdaang unos. Nakatayo si Winona sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang marmol na bato ay malamig sa ilalim ng kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang pinupunasan ang alikabok na nanahan doon. Wala na ang mga mamahaling terno at ang mabigat na aura ng isang bilyonarya. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na humahalik sa kanyang mga binti habang tinatangay ng hangin. Papa, naririnig mo ba ang katahimikan? Ang bulong ni Winona, ang kanyang boses ay tila isang mahiyaing awit sa gitna ng sementeryo. Tapos na ang lahat. Ang pangalang ibinigay mo sa akin ay malinis na muli. Wala na ang mga Montenegro na dumungi sa ating dangal. Patawarin mo ako kung naging marupok ako, kung hinayaan kong tapakan nila ang aking pagkatao sa ngalan ng isang huwad na pag-ibig. Ang bawat yabag ng sapatos sa damuhan ay lumikha ng mahinang pagpihit ng mga tuyong dahon, isang hudyat na hindi na siya nag-iisa. Hindi na kailangang lumingon ni Winona upang malaman kung sino ang dumarating. Ang pamilyar na bango ng sandalwood at ang pakiramdam ng isang ligtas na presensya ay sapat na. Lumapit si Mateo Reyes at tumayo sa kanyang tabi. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang pantalon habang nakatingin din sa puntod. He would be very proud of you, Winona. Ang boses ni Mateo ay malalim at puno ng katapatan. Hindi lang dahil nabawi mo ang kumpanya, kundi dahil hindi mo hinayaang maging bato ang puso mo pagkatapos ng lahat ng ginawa nila. Humarap si Winona kay Mateo. Nakita niya ang mga mata ng lalaki, mga matang naging saksi sa kanyang pinakamahihirap na sandali, mga matang hindi siya hinusgahan nung siya ay nagtatago pa sa ilalim ng maskara ng isang mahirap na asawa. Mateo, minsan iniisip ko, paano kung hindi mo ako nahanap? Paano kung tuluyan na akong nilamon ng galit?
Hindi mangyayari yun dahil ang kabutihan mo ay tila isang liwanag na kahit gaano kadilim ang paligid, lilitaw at lilitaw pa rin. Sagot ni Mateo. Dahan-dahan siyang yumuko at pumitas ng isang ligaw na bulaklak na tumutubo sa tabi ng puntod, isang maliit na puting talulot na may dilaw na gitna. Simple, ngunit matatag sa gitna ng hangin. Ito ang tunay na kagandahan, Winona. Hindi ito kailangang itago sa loob ng isang mansyon o palamutian ng mga ginto. Sapat na ang pagiging totoo nito. Inabot ni Mateo ang bulaklak kay Winona. Nang magtagpo ang kanilang mga daliri, naramdaman ni Winona ang isang kislap ng init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Isang pakiramdam na tinatawag nilang pag-asa. Mateo, ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko nang ang buhay ko ay umikot lang sa mga kontrata at sa pagpapalaki ng yaman. Gusto kong gamitin ang lahat ng ito para sa mga babaeng katulad ko noon. Ang mga babaeng walang boses, ang mga biktima ng panloloko at pang-aabuso. I was thinking the same thing. Muling ngumiti si Mateo, isang ngiting nagbigay ng liwanag sa kanyang muka. Bakit hindi tayo bumuo ng isang pundasyon? Ang dangal ni Winona. Isang lugar kung saan ang bawat sugat ay gagamutin at ang bawat boses ay pakikinggan. I will be with you every step of the way, Winona. Not as your partner in business, but as someone who truly cares for you. Isang sandali ng matamis na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng isang kulay kahel na kislap sa paligid. Para kay Winona, ang sugat sa kanyang puso ay hindi pa tuluyang naghihilom. Ngunit sa bawat tibok nito, nararamdaman niya ang unti-unting pagtighaw ng sakit. Pagbalik ni Winona sa kanyang opisina sa Del Rosario Tower, ng gabing iyon, sinalubong siya ni Attorney Javier na may hawak na isang puting sobre. Ang mukha ng abogado ay puno ng pagtataka at kaba. Ma'am, may nag-iwan po nito sa reception kanina. Isang babae na may edad na, ayaw magpakilala. Ulat ni Javier. Dahan-dahang binuksan ni Winona ang sobre. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang lamang papel nito. Isa itong ulat mula sa isang genetic laboratory, isang DNA test result. Sa loob ng ulat ay may nakalakip na isang kupas na retrato ng isang babaeng kamukhang-kamukha ni Winona noong kabataan niya. At sa likod nito ay may nakasulat na mga salitang nagpahinto sa kanyang mundo. Hindi ka mamatay-matay na alaala ng aking kasalanan, Winona. Anak, patawarin mo ako. Napatitig si Winona sa retrato. Ang kanyang hininga ay tila nabitay sa hangin. Sino ang babaeng ito? At bakit ngayon lang siya nagpakita kung kailan akala ni Winona ay nahanap na niya ang lahat ng kasagutan sa kanyang buhay? Sa isang liblib at tahimik na silid ng Del Rosario Tower, ang tanging gumagalaw ay ang usok mula sa mainit na tsaa sa ibabaw ng lamesa. Nakaupo si Winona, kaharap ang isang babaeng may mga matang nagtataglay ng parehong hugis at lalim ng sa kanya. Ang babae ay nakasuot ng simpleng baro. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan at nanginginig sa halong kaba at pananabik. Siya si Elena, ang babaeng nasa retrato, ang inang inakala ni Winona na matagal nang pumanaw. Patawarin mo ako, anak. Ang boses ni Elena ay basag, tila isang lumang biolin na matagal nang hindi natutugtog. Ang kanyang mga luha ay nagunahang pumatak, bumabagtas sa mga kurba ng kanyang pisnging, pinatanda ng panahon at kalungkutan. Hindi ko ginustong iwan ka, ngunit noong bata ka pa, ang pamilya ng iyong ama ay nalugmok sa isang matinding krisis. Lumapit kami sa mga Montenegro para humingi ng tulong. Ngunit ang kapalit ng tulong ni Doña Estrella ay ang paglayo ko. Binalaan niya ako na kung hindi ko iiwan ang iyong ama, sisirain niya ng tuluyan ang pangalan ng mga Del Rosario at ipapapatay niya kami. Ginawa ko yon upang mabuhay kayo ng papa mo. Kandiyan guwambomani. Parang isang malamig na tubig ang ibinuhos sa buong pagkatao ni Winona.
Ang mga Montenegro, hindi lang pala ang kanyang kasal at kinabukasan ang sinubukan nilang nakawin, kundi pati na rin ang init ng yakap ng isang ina noong siya ay bata pa. Ang kawalang hiyaan ni Doña Estrella ay tila isang malalim na ugat na matagal nang nakabaon sa kanilang pamilya. Ngunit sa halip na magalit, naramdaman ni Winona ang isang nakapapawing pagod na kaginhawaan. Ang galit ay nakakapagod at ngayon, wala na siyang puwang para doon. Dahan-dahang tumayo si Winona at lumapit kay Elena. Ibinaba niya ang kanyang sarili, lumuhod sa harap ng kanyang ina, at ipinatong ang kanyang ulo sa kandungan nito. Ang mga nanginginig na kamay ni Elena ay dahan-dahang humaplos sa buhok ni Winona. Sa sandaling iyon, ang lahat ng taon ng pangungulila ay napawi. Wala ng mga Montenegro, wala ng mga lihim, tanging isang anak na muling nakahanap ng kanyang tahanan. Kinaumagahan, tila nakikisama ang kalikasan sa bagong kabanata ng buhay ni Winona. Dinala siya ni Mateo sa isang tahimik na dalampasigan sa labas ng Maynila. Ang buhangin ay mainit sa ilalim ng kanilang mga nakayapak na paa at ang araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa pampang, humahatak sa mga maliliit na bato pabalik sa dagat. Pumikit si Winona at huminga ng napakalalim. Ang alat ng dagat, ang lamig ng hangin, at ang amoy ng kalayaan ay pumasok sa kanyang mga baga. Ito ang kanyang golden moment. Wala nang mga maskara, wala nang mga kasinungalingan sa ilalim ng kama. Siya na ngayon ay buo. Ang ganda ng ngiti mo ngayon, umaabot hanggang sa iyong mga mata, wika ni Mateo habang nakatayo sa kanyang tabi. Ang balikat nito ay bahagyang dumidikit sa kanya, nagbibigay ng isang tahimik ngunit matibay na suporta. Tumingin si Winona kay Mateo. Ang kanyang puso ay tumitibok hindi sa takot, kundi sa isang matamis na kagalakan. Nakahinga na rin ako ng maluwag, Mateo. Ang tagal kong nabuhay sa dilim. Ngayon ko lang naramdaman na talagang buhay ako. Dahan-dahang inabot ni Mateo ang kamay ni Winona. Ang magaspang niyang mga daliri ay maingat na pumulupot sa mga daliri ng babae. Isang kilos na puno ng paggalang at pag-ibig na hindi na kailangan pang idaan sa maraming salita. Hindi binawi ni Winona ang kanyang kamay. Sa halip, hinigpitan niya ang hawak doon, isang tahimik na pagsang-ayon sa isang bagong simula. Ngunit bago pa man tuluyang magdiwang ang kanyang puso, naramdaman ni Winona ang panginginig ng kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang suot na jacket. Isang mensahe mula kay Attorney Javier. Ang mga salitang nakasulat sa screen ay tila isang maliit na anino na pilit sumisingit sa maliwanag na umaga. Ma'am, inilipat na si Rafael sa maximum security prison. Ngunit bago siya umalis sa presinto, may huli siyang kahilingan. Gusto niya kayong makausap, kahit 5 minuto lang daw po. Napatitig si Winona sa dagat. Ang alon ay patuloy sa paghampas, tila nagpapaalala na may mga bagay na kailangang tapusin ng tuluyan upang hindi na muling bumalik. Kinahapunan, ang sikat ng araw ay hindi makapasok sa makapal na pader ng kulungan. Ang pasilyo patungo sa visiting area ay amoy kalawang at pawis. Umupo si Winona sa isang silya. Ang malamig na salamin na naghihiwalay sa mga bilanggo at bisita ay tila isang dambuhalang pader na naghahati sa dalawang magkaibang mundo. Bumukas ang pinto sa kabilang ibayo ng salamin. Ang mga hakbang na naririnig niya ay mabagal, tila naghihingalo. Lumabas si Rafael. Wala na ang mamahaling suit, wala na ang maayos na buhok. Suot niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang katawan ay payat, ang kanyang mga mata ay lumubog, at ang kanyang mukha ay puno ng mga pasa na tila nakuha niya mula sa mga kapwa bilanggo. Ang lalaking minsan ay nangarap maging hari ng isang pekeng imperyo, ay ngayon ay tila isang basahan na itinapon sa isang madilim na sulok. Tumingin si Rafael kay Winona
Mula sa kabilang panig ng makapal na salamin, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa halo-halong pagmamakaawa, pagsisisi at isang matinding pangungulila sa mundong hindi na niya kailanman mababalikan. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang nanginginig na palad sa salamin. Naghihintay na tapatan iyon ng kamay ni Winona. Ang makapal na salamin sa pagitan nila ay hindi lamang isang harang ng bakal at kristal. Ito ay ang hangganan ng dalawang buhay na hindi na kailanman muling magtatagpo. Tinitigan ni Winona ang nanginginig na kamay ni Rafael na nakadikit sa salamin. Ang mga mata ng lalaki ay namumula. Tila ba ang bawat luha na inutang nito mula sa kanya ay sabay-sabay na naniningil ngayon. Ngunit hindi iniangat ni Winona ang kanyang kamay. Nananatili itong nakapatong sa kanyang kandungan, tahimik at payapa. Wala nang puot sa kanyang dibdib, wala nang panghihinayang. Ang tanging nakikita niya ngayon ay isang estranghero na naligaw sa sariling kasakiman. Winona. Ang boses ni Rafael ay basag, umaalingaw-ngaw sa pamamagitan ng maliit na speaker sa gilid ng salamin. Ang dating mayabang na tono ay napalitan ng isang desperadong ungol. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na aabot tayo sa ganito. Araw-araw, kapag nakahiga ako sa malamig na sementong ito, naiisip ko ang mga panahong masaya pa tayo sa maliit nating apartment. Ang mga panahong pinagluluto mo ako ng almusal bago tayo pumasok sa trabaho. Gusto kong bumalik doon. Winona, ibibigay ko ang lahat, makabalik lang tayo doon. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winona. Ang mga alaalang binabanggit ni Rafael ay ang mismong mga alaalang binaliwala nito sa ilalim ng kama ng gabing iyon. Ang apartment na yon ay matagal nang nasunog kasama ng mga kasinungalingan ninyo, Rafael. Ang babaeng nagluluto para sa iyo ay pinatay mo noong gabing piliin mo ang salapi kaysa sa dangal ng ating sumpaan. Pero nagbago na ako. Natuto na ako ng leksyon ko. Hindi ko kaya rito, Winona. Binubugbog nila ako. Tinatrato nila akong parang hayop. Umiiyak na pagsusumamo ni Rafael. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang kanyang noo ay tumama sa malamig na salamin. Tila sumusuko na sa bigat ng kanyang parusa. Iyon ang tinatawag na hustisya, Rafael. Ang bawat sugat sa iyong katawan ay katumbas ng bawat luhang pinigan ninyo mula sa akin at sa ibang taong ginamit ninyo. Hindi ako narito para iligtas ka. Narito ako para ibigay ang mga dokumentong matagal mo nang hinihintay. Mula sa kanyang bag, naglabas si Winona ng isang pamilyar na folder. Ipinasok niya ito sa maliit na siwang sa ibaba ng salamin. Ang mga kamay ni Rafael ay nanginginig na kinuha ang papel. Nang buklatin niya ito, ang huling bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata ay tuluyang namatay. Isa itong annulment paper. Isang pinal na hatol na nagpuputol sa huling hibla ng kanilang koneksyon. Pirmahan mo yan. Iyan ang huling dokumento na kailangan ko mula sa'yo. Pagkatapos niyan, malaya na ako. At ikaw, malaya ka na ring pagbayaran ang iyong mga kasalanan nang walang dinadalang ibang pangalan. Mahinahong wika ni Winona. Wala nang nagawa si Rafael kundi ang humikbi. Kinuha niya ang ballpen at dahan-dahang inilapat ang kanyang pangalan sa papel. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila pagguhit din sa kanyang sariling libingan. Nang ibalik niya ang papel, tumayo na si Winona. Paalam, Rafael. Ang mga huling salita ni Winona ay kasinggaan ng hangin. Tumalikod siya at habang naglalakad palabas ng silid-dalaw, hindi na siya muling lumingon pa sa lalaking patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan hanggang sa tuluyan itong lamunin ng ingay ng pagsasara ng bakal na pinto. Sa paglabas niya sa kulungan, sumalubong sa kanya ang mainit at maliwanag na sikat ng araw. Nakaparada sa labas ang sasakyan ni Mateo. Nakasandal ang lalaki sa pinto ng kotse, hawak ang isang maliit na palumpon ng mga ligaw na bulaklak. Nang makita siya nito, ang mukha ni Mateo ay umaliwalas.
sa isang nangiting nagbigay ng init sa kanyang kaluluwa. Lumapit si Winona. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at mabilis. Walang pag-aalinlangan, inihilig niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Mateo. Naramdaman niya ang malakas, ngunit kalmadong pintig ng puso ng lalaki. Isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika sa mundo. Binalot ni Mateo ang kanyang mga bisig sa balikat ni Winona. Isang yakap na nagpaparamdam ng kaligtasan, paggalang, at isang pangako ng walang hanggang pag-aalaga. Kinagabihan, ginanap ang formal na pagbubukas ng pundasyong dangal ni Winona. Ang bulwagan ay puno ng mga kababaihang mula sa iba't ibang antas ng buhay, mga babaeng nakaranas ng panloloko, pang-aabuso at pagkakait ng karapatan. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Winona, hindi na bilang isang tagapaghiganti, kundi bilang isang tanglaw ng pag-asa. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ina na si Elena at si Mateo, na puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa kanya. Sa loob ng mahabang panahon, itinuro sa ate-atin na ang pagpapakumbaba ay ang susi sa isang masayang pamilya, na ang pagsasakripisyo ng ating dangal ay bahagi ng pagiging isang mabuting babae. Ang boses ni Winona ay malinaw at puno ng inspirasyon. Ngunit ang tunay na halaga natin ay hindi nasusukat sa dami ng luhang kaya nating itago. Nasusukat ito sa tapang nating tumayo, bawiin ang ating boses, at muling itayo ang ating sarili mula sa mga basag na piraso ng ating nakaraan. Tentoy la Winona del Rosario, at ang araw na ito ay ang simula ng buhay na pipinili kong ipaglaban. Nag-umapaw ang palakpakan at mga luha ng kagalakan mula sa mga tao sa bulwagan. Tiningnan ni Winona ang paligid. Ang bawat ngiti, ang bawat pasasalamat mula sa mga babaeng matutulungan ng kanyang pundasyon ay nagbigay ng isang pakiramdam ng kaganapan na hindi kayang ibigay ng anumang kayamanan sa mundo. Ang mga luha na minsan niyang itinago sa ilalim ng kama ay naging ulan na nagdilig sa isang bagong hardin ng pag-asa. Ilang taon ang lumipas, ang pangalang Montenegro ay unti-unti nang nabura sa alaala ng lipunan, tila isang masamang panaginip na pinili ng kalimutan ng lahat. Ang dating mansyon nila ay naging isang tahanan para sa mga kababaihan na tinutulungan ng dangal ni Winona Foundation. Ang bawat silid na dating pinuno ng kasakiman at kasinungalingan ay ngayon ay puno na ng tawanan, pag-asa at mga pangarap na muling binubuo. Sa isang payapang hapon, sa isang maliit na bahay sa tabi ng dagat, nakaupo si Winona sa isang duyan sa beranda. Ang kanyang mga paa ay bahagyang sumasayad sa mainit na buhangin. Ang kanyang buhok ay hinahaplos ng banayad na hangin. At sa kanyang kandungan, isang maliit na aklat ng mga bata ang kanyang binabasa. Isang pares ng maliliit na kamay ang humawak sa kanyang pisngi. Ulit po, Mami. Yung part na tinalo ng prinsesa ang mga masasamang higante. Ang boses ng kanyang 5 taong gulang na anak na si Maya ay puno ng kagalakan. Ngumiti si Winona. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng kaligayahan na hindi nabibili ng pera. Hindi sila tinalo ng prinsesa sa pamamagitan ng espada, anak. Tinalo niya sila sa pamamagitan ng pagiging totoo sa kanyang sarili. Mula sa loob ng bahay lumabas si Mateo. Dala ang 2 baso ng malamig na buko juice. Ang mga kulubot sa gilid ng kanyang mga mata ay mas dumami na. Ngunit ang mga ito ay mga guhit ng ligaya at pagmamahal. Umupo siya sa tabi ng duyan at marahang hinalikan ang noo ni Winona. Isang kilos na naging ritual na nila sa bawat paglubog ng araw. Maya, hayaan mo munang magpahinga si Mami, malambing na wika ni Mateo. Halika, tulungan mo si Daddy na maghanda ng hapunan. Luto tayo ng paborito ni Mami. Habang pinapanood ni Winona ang kanyang mag-ama na naglalakad papasok ng bahay ng magkahawak kamay,
Isang malalim na buntong hininga ng kaganapan ang kanyang pinakawalan.